Nahaharap na naman si Ja Morant sa panibagong issue dahil iimbestigahan siya ng NBA ngayon regarding sa gun gesture na ginawa niya versus sa game sa Golden State. Ayon sa report niya ni Sam Saranya, kasama din doon si Buddy Hield. Sabi kasi sa report, si Buddy Hield ang naunang gumawa ng gun gesture habang nasa free throw line si Butler at after nun saka sumunod si Ja Morant. Parehas din sila nabigyan ng technical habang nasa game. Parang ginamita ni Buddy Hield ng pinagbabawal na technique itong si Ja Morant dahil mas mabigat ang impact nun sa kanya kumpara kay Buddy Hield dahil sa naging reputasyon ni Morant. Dahil sa sinabi sa report, ikukonsider kasi yung nakaraang issue ng player para sa suspension or kaya penalty. Pero parang mas malakas pa rin si Stewart kumpara kay Morant. 2 games lang na suspende at ang pinagbasihan lang yung nakaraang issue niya kontra Pacers. Hindi isinama yung mga nakaraang taon pa. Siguro may kamag-anak tong si Stewart sa NBA. Ang gesture naman ni Morant lulusot pa kung tumira siya ng 3-point shot. Kasi halos katulad yon ng celebration ng mga player kapag nakakapagpasok ng 3. Kaso hindi siya galing sa isang 3-point shot kundi galing sa may free throws. Parehas kasi yon ng gesture na ginagawa ni Dyson Daniels kapag nakakapagpasok siya ng 3. Itinuturo niya pa sa bench ng kalaban. Hindi siya napapagmulta o nagkakaroon ng suspension. Kahit si Desmond Bane na involved na rin sa parehas na gesture versus Philadelphia pero hindi siya nabigyan ng penalty nun. Yung kay Ja Morant naman, hindi naman siya galing sa 3-point shot at ang pinagbasihan talaga nun ay yung naging antics niya noong mga nakaraang taon. Kumbaga, ban si Ja Morant na gumawa ng kahit anong katulad ng gun gesture. Magkakaroon kasi si commissioner ng power na isuspinde si Morant o kaya pagmultahin. May power naman talaga si commissioner na magsuspinde or magtanggal ng suspension pero depende kung mag-a-agree ang player association. Iba kasi yung build ng liga nila, merong mga union. Kahit kasi nung nakaraang taon nung bumalik si Ja Morant sa suspension, pinaghinalaan kasi siyang gumamit ulit ng gun gesture. Pero yun, galing kasi sa New Orleans football celebration. Nakalimutan ko ng tawag doon. Hindi rin naman lusot doon si Buddy Hield kasi siya ang nagsimula. Pero parang pinaagat lang niya si Morant dahil alam niyang kapag natanggal siya sa game, mawawala siya. At malaki ang magiging impact doon sa Memphis kumpara kay Buddy Hield sa Golden State. Kahit naman sa mga report ngayon hindi rin masyadong idinidiin si Buddy Hield kundi si Ja Morant dahil sa reputasyong ginawa niya noong mga nakaraang taon. Lalong gumagawa kasi si Morant ng dahilan para ma-trade siya ng Memphis kasi siya yung pinag-iinitan ngayon ng mga teams na makuha via trade. Sa dami din kasi ng issue ni Morant, talagang ibinabalik sa kanya yon at hahanap talaga ng issue para sa Memphis na magkaroon ng problema si Morant. Sa Golden State naman, si Kuminga makakalaro di umano versus Lakers pero naka day-to-day status. Sa ngayon kasi pinag-iisipan di umanong i-trade ng Golden State pagdating ng off-season si Kuminga. Base yan sa report na ang Nets pa rin ang isa sa mga teams na may target dito kay Kuminga pagdating ng off-season. Pero ang Warriors ang may option na tapatan ng lahat ng offer na ibibigay kay Kuminga. Pwede kasing mag-exceed sa $30 million per year ang kontratang makuha niya. Ang pwede namang i-offer ng ibang teams kay Kuminga at least $120 million sa loob ng 4 na taon. Ang Golden State ang pwedeng magbigay hanggang 5 taon. Ang kampo naman ni Kuminga gusto at least $35 million ang makuha. Kung aalis pa rin si Kuminga kahit tapatan ng Golden State yung kontrata niya, mas preferred ng Warriors na ibigay siya sa Pacers para makuha si Miles Turner at isa pang player via sign and trade. At parang bad decision din yung ginawa ng agent niyang hindi tinanggap yung $150 million na mahigit na offer ng Warriors nung nakaraan dahil ngayong season nagkaroon ng injury si Kuminga.